Hindi po ba? Ganito tayo minsan. Ano nangyayari sa atin? Ay pag tayo ay punong-puno na ng mga suliranin at alalahanin, ay hindi maipinta ang ating mga mukha at hindi man lang tayo makapag-ayos ng ating mga buhok. Kaya ang nangyayari sa atin ngayon ay hindi mo maitago ngayon ang pagiging balisa mo sa buhay. O katulad po ngayon dito, isipin nyo po, 5:30 ng hapon, yung init ay ramdam na ramdam po at pinapawisan po ako ngayon. So, ang tema po natin ngayon ay napakahalaga sa buhay po natin. At ito ay may kaugnayan sa anxiety o pagkabalisa. May pamagat itong learn to relieve anxiety. Matuto tayong mapawi ang pagkabalisa. Meron pala nito. Baka itong video na ito ay para sa'yo, o baka naman may mga kaibigan ka, kamag-anak na ganito rin ang kanilang sitwasyon, ay pwede mo i-share sa kanila ito upang mapaalalahanan sila patungkol sa salita ng Diyos. Ito ang sinasabi sa mga awit chapter 94 verse 19. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Yun pala, mga kapatid, mga magulang, mayroon palang sagot sa ating pagkabalisa, sa ating alalahanin sa buhay. Pero take note, bago natin ito pahabain, ano nga ba ang bumabalisa sa atin? Ano nga ba nagbibigay ng stress sa atin? Kung kayo ay tatay o kayo ang isang breadwinner sa pamilya, ay tiyak, ang number one na pagkabalisa natin, yung budget natin sa bahay. Gastusin sa bahay, gastusin ng mga estudyante, gastusin ng pangangailangan, kung meron kang sasakyan, gastusin ito ng maintenance. Kung sa bahay, mga billings, electrical bills, water bill, internet bill, kung may credit card ka ba, o kung meron ka pang extrang utang sa iba, o kaya meron ka pang interest na binabayaran sa bangko, lending, o kaya may nakasangla kang mga alahas, yung interest pa nito, marami pang ibang nagpapabalisa sa atin, mga kapatid. At ito ay pangkaraniwang pakikibaka na kinakaharap ng marami sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa kabutihang palad ay ang Biblia ay nag-aalok sa atin ng pag-asa at patnubay kung paano maibsan ang pagkabalisa at makahanap ng kapayapaan sa gitna ng inyong mga alalahanin. Mga kapatid, nagpapaalala ang banal na kasulatan, kung tayo ay napapailalim sa mga pagkabalisa na ito, katulad ngayon, medyo balisa po ako dahil mag-aalas 6 na, pero tagak-takang pawis po. Nakaharap po ako ngayon sa araw. Nakaharap ako sa araw. So medyo palubog na siya, pero matagal pa po bago lumubog ang araw dito. Almost mag 7:30 bago siya dumilim. So ngayon, almost 5:45. So kaya kung napapailalim tayo dito sa mga alalahanin na ito, mga kapatid, unang-una, ginawa po natin ito. Ano ibig ko sabihin? Yung mga binanggit kong mga alalahanin na nagpapahirap sa atin ay yung mga bayarin po natin. Number one po yung mga bayarin, dahil tayo rin po ang gumawa nitong mga bagay na ito. Kaya talagang papasok sa buhay natin mga alalahanin. So, may mga pagkakataon po tayo na dapat po nating gawin ang paalala ng ating Panginoong Kristo, ay sa kabila nito ay maibsan, magkaroon tayo ng kapayapaan. Mga kapatid, pilitin po natin na mga alalahanin na ito ay unti-unti nating maresolba. At pag naresolba natin ang bawat isa ng bawat level ng ating alalahanin,
wag na po nating balikan. Gawin po nating lesson learned po ito. So ibig sabihin, kung nagpahirap sa iyo pagkakautang, ay sa susunod medyo higpitan muna ang sinturon po ninyo, para hindi na po tayo magkanda utang-utang. So iyan po ang mga naging pangarap po namin pamilya. Ay lagi kong binabanggit sa inyo, kami po ay nabuhay sa utang, pero pinipilit po namin ito na mabawasan o hindi na po kami mangutang pa, dahil ito nga po yung mga nagpapahirap sa atin at apektado po ang buong pamilya nito. Lahat ng lahat ng pamilya o lahat ng nasasakupan mo apektado. Kaya yung paalala ng ating Panginoon Diyos, mababawasan po natin ito kung hindi po natin nababalikan at maging aral po sa atin ang mga ito. So yung pagkabalisa na ito ay naghahatid at nagresulta sa atin ng mga negatibong bagay. Isipin niyo po, naapektuhan nito ang giving natin sa simbahan. Yung ating pong pagkakaloob sa simbahan, yung mga pangako natin sa simbahan, naapektuhan po nito dahil napapaloob na po tayo doon sa maraming alalahanit at maraming mga gastusin. Especially pag isa lang ang breadwinner sa tahanan, medyo talagang mas marami pa yung lumalabas kaysa doon sa pumapasok na income. So ibig lang sabihin, kailangan sa bahay meron din po tayong transparency. Kung isa ang naghahanap buhay at hindi naman kalakihan ng kanyang kinikita, dapat po alam nung anak, alam nung asawa, babae o lalaki man, kung nagtatrabaho yung babae, alam nung lalaki kung paano gastusin yung kanilang mga budget o yung kinikita. So wag po nating akapin ang hindi po natin kaya. So kaya doon pumapasok na po talaga, hindi mo akalain na sa bandang huli ay mas marami na po yung gastusin ninyo kaysa doon sa pumapasok o yung income po ninyo, kaya apektado po ang ating pananampalataya. Pangako sa ating Panginoon Diyos, kaya minsan hindi na po tayo nagsisimba kasi nga iniisip natin, wala naman akong pambigay na sa simbahan, kaya hindi na lang po ako sisimba. Isipin nyo po, physically nagkaroon tayo ng pagkaabala, pagkabalisa, at the same time spiritually apektado po ito. Pero kung tayo matututo sa ating karanasan, mga kapatid, dumadanas tayo ng lahat ng failure. Pero gawin po natin ito na aral sa atin at wag po nating uulitin ang mga bagay nito upang doon papasok yung pag-asa po natin. Mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, tulungan mo ang iyong sarili at tutulungan din kita. So kaya nasa atin po ang mga hakbang na binabanggit ng ating Panginoon Diyos. At kung bakit ang pagkaabala o pagkabalisa ay naghahati dito minsan sa buhay natin, ay gusto na nating wakasan ang buhay natin dahil sa mga bagay na ito. So kaya mga kapatid, mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon Diyos dahil ang dala nito ay ang pag-asa. Tuturuan niya tayo sa ating mga nakaraan. At kailangan tayo, teachable tayo, dapat tumatanggap tayo ng payo at turo ng iba. Pag hindi po natin inabsorb ang mga ito, mga kapatid, sige, tuloy lang po. Ayan, pinapawisan na po ako. Pag hindi po natin ito inabsorb ang mga payo ng iba, mga kapatid, ay hahantong tayo dun sa tinatawag na kawalan. Hindi po mag-grow ang ating pong spiritual life, yung pagkilala natin sa Diyos. Hindi papasok ang lahat ng mga ipinapayo sa atin kung hindi mananaig pa rin sa atin mga buhay yung kagustuhan po natin, hanggang tayo balutan na ng pagkabalisang na ito, hanggang lumayo na sa atin ang mga kaibigan po natin, hanggang lumayo na sa atin ang ating mga kamag-anak at ang mga pamilya po natin. Lalong higit, ayaw mo na
rin silang makasama dahil binabalutan ka na ng mga negatibong bagay. Marami pong money matters. Number 1 po yan. Iba pa po yung pagkabalisa mo patungkol dun sa trabaho mo, o hindi mo kagod yung katrabaho mo, iba pa po yun. O kaya lagi kayo nag-aaway ng iyong asawa, o kaya yung anak mo ay gabi nang dumating, o kaya minsan hindi pa nga umuwi ng gabi. O iba pa po itong concern na ito. Kaya tayo kailangan maging good example po tayo para maiwasan natin ang mga bagay na makapagpapabalisa sa buhay natin, at ito'y makakaapekto sa ating buhay pananampalataya. Inuulit ko po, ang pangako ng Panginoon Diyos, magbasa tayo ng banal na kasulatan dahil andoon ang pag-asa. Andoon, tuturuan po tayo upang maibsan ang ating pagkabalisa na, at sa kabila nito, bibigyan tayo ng kapayapaan, mga kapatid. Makakaalpas po tayo sa ating dinaraanan ngayon. Wag lang po nating tatambayan. Karaniwan po nating nadidinig ito, ang problema. Hindi po tinatambayan. Dadaanan po natin to, re-resolvahin natin to. Ibig sabihin, matuto na tayo sa ating mga karanasan, at wag nating ulit-ulitin upang hindi tayo humantong sa ano paman. Muli, ang pagkabalisa ng tao, nasa sayo po ang tamang desisyon. At kung nakapag-desisyon ka na sa lahat ng bagay, yung Diyos ang siyang gagabay sa iyo upang bigyan tayo ng tamang landas na ating lalakarin. Muli, salamat sa inyo. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.